Pinasok na ng Onyx PH si Ryota at tinalo nila ang Smart Omega. Panoorin mo kung gaano siya ka-active sa mapa. After mag-turtle ng Onyx PH, mag-i-invade pa sana sila ng green. Pero nahuli kasi si Super Prince, kaya nagkaroon ng team fight. Pero tignan mo si Ryota, pupunta sana siya ng lane. Pero hindi niya nakinuha yung minion para makabackup agad. At isang napakagandang wasiwas kay James para mapitas nila ito. Simpleng move lang to na ang nakakagawa lang ay isang team player na tao. At si Ryota yon. Kasi kung tayo yun, baka kinuha pa natin yung minion. Nya! Pero dito mo na mas a-idolin si Ryota. 4 minutes and 12 seconds, huling nag-clear si Ryota ng lane. Tapos pumunta na siya sa mid lane para tumulong at makapwesto agad sa turtle. Nagkaroon ng team fight at dito niya na solo kill si Ryzen. Pero hinabol kasi siya ng Esme. At kahit hinahabol na siya ng Esme, hindi pa rin talaga siya nag-back kasi tinutulungan niya si King Kong hanggang sa makuha ang blue buff. At after nga nito, akala ko magtitipi na talaga si Ryota pa uwi. Pero nung napil niya na magkaka-clash pa, umikot lang siya at pumesto hanggang mawala yung ultimate ng YSS para wala ng vision. At nung nawala na nga yung vision, dito na nga siya bumak up ulit at nakawasiwas at napitas niya si Haji. Tsaka na lang siya umuwi. Napansin mo ba ang gusto kong i-point kung bakit mo siya mas a-idolin? Kasi 4 minutes and 12 seconds sumama na siya ng team fight. Tapos 6 minutes and 10 seconds naman tsaka lang siya bumalik sa lane. Almost 2 minutes siya sumasama sa clash. Grabe tong si Ryota. Team player talaga. Bihira ka lang makakakita ng ganito. Ito rin siguro yung isang rason kung bakit siya kinuha ng Onyx PH para magbigay ng space at ma-empower palalo si King Kong at si Kera. At yun lang, sana may space din ako dyan sa puso mo kasi lalambing ako ng follow sa'yo. Sana may natutunan kayo. Sana makatulong.